Tayo po yung magsitayo, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At muli nating palakpakan. Hallelujah. Sambahin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Come on, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sisimulan natin ang gawain ito. Hallelujah. Sa pumagitan ng ating pagpupuri at pagsamba. Hallelujah, Jesus. Come on, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Bible says, hallelujah, in Psalms 96 verse 1, oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, hallelujah, all the earth, hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, we will sing together, hallelujah. Papupurihan natin at sasambahin ang pangalan ng ating Panginoon, hallelujah, dahil karapat-dapat siya, hallelujah, hallelujah, karapat-dapat siyang itaas, hallelujah, dakilain, luwalhatiin, hallelujah, Jesus. Come on, mga kapatid, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Panginoon, pupuri at papasalamat kami sa iyo sa gabing ito. Salamat sa fellowship, sa prayer meeting na i-design mo upang kami ay minsan pang makarating, makatulog sa iyong paanan, Panginoon. Upang pahalat ka namin. Tunay na ikaw man na hindi nagkakait ng iyong presensya. Kaya salamat na kami po ay nakarating. Salamat sa katagumpayan, Panginoon. Hallelujah. Sa isang linggo, O Diyos, hallelujah, na nagdaan. Kami muling naririto upang kaibigan namin, Panginoon, ng papurit pagsamba. Upang kami makadulog, makapanalangin, O Diyos, hallelujah. Ano man ang aming mga problema na dinadala, Panginoon, hayaan mo na ito'y aming Panginoon dalhin sa iyong paanan. Hallelujah. Pangunahan mo kami na lagi mo na Ikaw, O Diyos, sa mataas, sa aming prayer meeting na ito, hallelujah, gamitin mo ang bawat isa, maging magdadala na yung salita, Panginoon, pangungunahan mo siya, that your message relays about isa, hayaan mo na ang bawat naririto, Panginoon, buksan mo ang kanilang puso't isipan, hallelujah, kontrolin mo, O Diyos, ang bawat, Panginoon, hallelujah, kaganapan, dito, Panginoon, sa prayer meeting. At ikaw po, Panginoon, hallelujah, ang mataas, maging sentro, Panginoon, ng gawain na ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa tayong pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. Isang malakas na palakpak po muli sa atin pong Panginoon. Hallelujah. And at this moment ay malaya na po tayong muling makaupo. Yan muli ay isang pinagpalang gabi po sa atin pong lahat at tunay na napakabuti po ng atin pong Panginoon. After everything na nangyari mga kapatid, after ng lahat po ng atin pong pinagdaanan, at the end of it all, talagang nangyari pa rin po ang kalooban ng atin pong Panginoon. So muli ay isang pinagpalang gabi po sa atin pong lahat, sa atin po na narito sa church and maging sa mga kapatid po natin na nakasubaybay sa atin pong live streaming. Yan, welcome po sa gawain ng atin pong Panginoon. Tunay mga kapatid na napakabilis ng mga panahon, napakabilis po ng mga sandali. Eto na, May 29, 2026 na mga kapatid, ang huling biyernes para po sa buwan po ng May. At isang linggo na lang, parang isang pikit na lang yon sa mga students ng high school and elementary, sa mga nanay na nagpapabugong at namamalansya, eto na, malapit na po ulit ang pasukan mga kapatid. Pero ganun pa man, ay patuloy pa rin po ang pagsagana po ng Panginoon, ng biyaya niya sa atin pong mga buhay. Nariyan, masaganang nagpapatuloy ang atin pong morning devotion at ang atin pong night exhortation mga kapatid. And bagamat ito po yung mga bagay na atin pong nakakasanayan na, ito po yung mga bagay na parte na po ng atin pong routine, pero sana every time mga kapatid na manonood po tayo ay nandun pa rin yung excitement natin, nandun pa rin mga kapatid yung gana na manood po and sumaybaybay at mag-share na rin po ng mga mensahe po na ito na ibinibigay po sa atin. Indeed, ito po ay isang malaking pagpapala at kalakasan sa atin pong mga spiritual na katayuan. And ganun din po, nagpapatuloy po atin pong Sunday service mga kapatid, and this coming Sunday, May 31 mga kapatid, if I'm not mistaken, will be the last Sunday. So meaning to say, wala po tayong Sunday school at meron po tayong morning devotion. So dapat agahan natin mga kapatid, 7 a.m. pa lang nandito na po tayo sa pagkatunay na every time po na talagang maaga tayo and meron pong mga devotion, nandiyan na po agad ang revival, nandiyan na po agad ang restoration ng atin pong Panginoon. So kung gusto po natin na umaga pa lang mabless na tayo mga kapatid, ay isik na po natin ng mas maaga, lumapit na po tayo ng mas maaga sa atin pong Panginoon. And also, magbaon na rin po tayo ng mga damit dahil every last Sunday mga kapatid ay praise break. So talagang nandyan po ang atin pong full support, ang atin pong pagka-excite sa darating pong Sunday. Kaya naman, agahan po natin mga kapatid, and also ang atin pong under night prayer meeting, bagamat meron po tayong mga delays, ay nagpapatuloy din naman po ang atin pong prayer meeting. And let's also give time mga kapatid na makapunta po ng personal, magkaroon po ng personal and intimate prayer sa atin pong Panginoon. So, naniniwala ako mga kapatid na lahat po tayo ay mayroon pong mga testimony sa atin pong mga buhay. Sa akin mga kapatid, small wins, bago ko po i-testify,
ang kabutihan ng atin pong Panginoon. Nais ko po siyang pasalamatan kasi natapos na po officially ang semester po para po sa year na ito, mga kapatid, ang first semester para po sa mga graduating student na gaya ko, mga kapatid. Nandun po yung itch, nandun yung pangangati na gusto mo na makaalis sa BSU, mga kapatid. Nandoon yung gustong-gusto mo nang makalaya, gustong-gusto mo nang makaalis. Hallelujah, matapos yung mga requirements. So, itinataas ko po ang Panginoon sapagkat glory to God, mga kapatid, na ipasa na ang dapat ipasa, na iayos na ang dapat iayos, and confirmation na lang po ng date ng graduation ng akin pong hinihintay. At sa Panginoon po, ang pinakamataas na papuri. And kung para sa akin, mga kapatid, small win, para po sa isa po nating kapatid na magte-testimony, mga kapatid, ito po ay big win sa kanya pong buhay. Kaya naman, tawagin po natin si Engineer Sister Cello para po i-testify ang kabutihan ng atin pong Panginoon. Good evening po mga kapatid. Iyak na agad ako. Sabi ko hindi na ako iiyak pero sobrang buti po ng Panginoon mga kapatid. Kung ano man po yung mga nakita niya sa buhay ko, hindi po ako yun mga kapatid, ang Panginoon po yun. So alam niyo naman po mga kapatid, lagi naman po akong testify dito with regards po sa mga journey ko. Napakatagal po mga kapatid, pero ngayon po mga kapatid, still hindi pa rin po ako makapaniwala na pinhinayaan po ng Panginoon na mangyari po ang lahat po ng bagay na yon mga kapatid. Sa sobrang dami ko pong pinagdaanan, sobrang dami ko pong iniiyak, sobrang daming failure ko po na natanggap. Pero ngayon mga kapatid, sobrang buti po ng Panginoon kung paano niya po ako iingatan. So, kwentuhan ko na lang po kayo mga kapatid. Hindi na po yung mga nagdaang journey, pero ito po yung journey ko mga kapatid. Siguro po 1 week po before po ng board exam ko mga kapatid. So, 1 week po before board exam mga kapatid, ang tunay po mga kapatid, ang review ko po ay hindi po siya kagaya ng review ng mga ibang estudyante na may capable po na pumunta po ng Maynila para mag-focus po mismo, magdo-dorm po doon, kukuha po ng review center na face-to-face. Kasi mga kapatid, ang halaga po noon, yung review center pa lang po, 30K na po, bago yun pong living expenses po sa Maynila, mga kapatid. So, bukod pa po yung bahay. And alam ko po mga kapatid na hindi po namin kaya. At alam niyo naman po mga kapatid na sobrang hirap po ng buhay ngayon. Kaya pinili ko po na sa bahay na lang po. Tapos kung ano man po yung mga review na kukuha ko po sa mga klase ko, yun po yung ginagamit ko mga kapatid. Sa totoo pong buhay mga kapatid, ang hirap po kapag po nakikita mo yung ibang mga klase na capable po sila na makapag-review ng maayos. Ako mga kapatid, pinapagsabay ko po yung work ko tsaka po yung review ko para lang po kumbaga matustusan po kung ano po yung mga pangangailangan. And 2 months po mga kapatid, bago po mag-board exam, sabi po sa akin ni Kuya Rafi, sabi niya po, mag-resign ka sa trabaho mo kaysa isakripisyo mo yung board exam mo, wag mo nang isakripisyo mo muna yung trabaho mo sa ngayon. Kaya mga kapatid, ganun po yung ginawa ko. Pagdating po nung April po, tumigil na po ako sa trabaho, mga kapatid. Nag-focus na po ako. Pero yung focus po, mga kapatid, hindi pa rin po ako makapag-focus kasi po lalo po ako na-burnout, lalo po ako nai-stress, lalo po ako na-pressure, mga kapatid. Ang dami pong mga doubts sa isipan ko. Pero alam niyo mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon kasi every time na iniisip ko yun mga kapatid, saktong-sakto po palagi kung ano po ang preaching po ng atin pong pastor. Sabi ko nga po, ang galing po ng Panginoon kasi po, sinasagot niya po kung ano po yung mga katanungan ko sa isip ko. Hallelujah. Kaya nun mga kapatid, after nun fast forward po, nun pong 1 week na lang po, tanda ko po mga kapatid, nun pong halos 2 days before board exam ko mga kapag kinausap po ko ni pastor, sabi niya po ay saluhin ko daw po yung pong altar call at victory song. Pero ang utak ko po nun mga kapatid, sa tunay po, talaga pong hindi ko na, para pong lutang na po ba mga kapatid, kasi po parang hindi ko po alam kung paano ko po papagsiksikan, kung paano ko po yung pong i-compress po, yun pong mga dapat ko pang aralin, sa mga dapat pong hindi, mga kapatid. Ang hirap po kasi feeling ko, parang kulang pa yung mga na-review ko kasi 2 days na lang mga kapatid. So, pero ganun po man mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon. Nung araw na yon, nagtatry po ako na magbasa. Pero tunay po yung sabi po nila na kapag malapit na po, huwag na pong magbasa talaga mga kapatid. Kasi po wala na pong napasok sa isipan ko. So, fast forward po mga kapatid,
unang araw po ng exam namin kasi po 3 days po siya mga kapatid. Unang araw po is 8 to 3, sunod po 8 to 5, sunod po 8 to 3 po ulit. So 100 items, 75 items, tsaka po 100 items po ulit. So Wednesday po mga kapatid, maaga po kaming nagising. May mga bitbit pa po kami mga extra bag, phone. Bago po kayo pumasok mga kapatid, tinanggal na po agad yung mga phone, pina-off na po siya, pinabalot po siya sa isang brown na papel, tapos po pinataypan na po mga kapatid. Sabi po nila, bukas daw po, pagpunta namin doon, wala na daw po kami bibit-bitin, bawal na daw po yan. Kasi daw po, pag nabinitbit pa po namin yon, magre-report na daw po kami sa PRC. So, yun mga kapatid, natapos po yung unang exam. Sabi ko, okay naman po mga kapatid, medyo na ano po ako, medyo sabi ko nakapagsagot naman po ako. Pero ganun naman mga kapatid, meron pa ring mga duda kasi po mga kapatid, bawal po na bumaba po ng 50 ang score nyo. Kasi po, kahit po na mataas po yung day 2 na nakuha nyo, kung mababa po yung day 1, bagsak pa rin po mga kapatid. Di after po nun mga kapatid, after po nung day 1, pagdating po namin sa dorm, nakatulog po kami mga kapatid. As in bagsak na bagsak po kami. Paggising po namin alas 8 na, mga kapatid. Tapos po nun, nag-review po kaming kaunti. Pero yung utak ko mga kapatid, parang hindi na po siya nagre-response sa pag-review. Tapos po mga kapatid, nung day 2 po, grabe mga kapatid yung day 2. Yun po yung major namin na exam. Tapos, tanda ko po, bago po kami umalis po ng day 1, sabi po ng proctor namin, dapat 7 a.m. nandito na kayo ha. Bawal magpa-late kasi hindi na natanggap. Ganyan mga kapatid. Nung day 2 po mga kapatid, nag-alarm naman po kami ng alas 5 mga kapatid. Alas 4 pa nga po yung alarm po ata namin. Ang una pong narinig ko nung umaga, sabi po ni Shane po, yung kaibigan ko, Chelo, 7 a.m. na. Sabi ko, yun pa po yung una kong response, hindi po ako naniniwala. Paggising po namin mga kapatid, alas 7 na po. Sabi ko, ako po mga kapatid, nangingiyak-ngiyak na po ako na nagpapanik. Hindi na po ako makaiyak mga kapatid. Sabi ko, Lord help us. Ganun na po ako ng ganun. So, hindi po kami naligo, wala po kaming kain, mga kapatid. Nagpalit lang po kami ng damit. Pagkababa po namin, wala po kaming cellphone, mga kapatid. So, hindi po kayo makakapag-book ng angkas, hindi po kayo makakapag-book ng Grab. Namamara po kami, mga kapatid, ng motor. Sabi po namin, yun po mga angkas, yung po ibang angkas, mga kapatid, may mga booking na po sila. So, sabi ko, Lord, paano gagawin namin? Nagpapanik na po kami. Wala din po kaming mabook na makawayan na taxi or kung ano man, mga kapatid. Namara po kami ng nakamotor. Sabi po namin, Kuya, parang awa mo na. Board exam namin, late na kami. Ako mga kapatid, hindi ko alam kung ano pong marereact ko. Talaga pong, sabi ko kung hindi ako makaiyak, nakatulala lang ako. Pero inyo mga kapatid, kakagising nyo lang, medyo ano pa nga, paga pa nga yung mata ko ng mga kapatid. So after po nun, ang buti po ng Panginoon dahil talaga pong inalaw niya po, sabi nga po ng kaibigan ko, sabi niya po sa akin, ginising tayo ng Panginoon para maging engineer tayo. Sabi niya po, dinadeclare niyo na po agad yan mga kapatid. And after po nun, so ang ending po, nung pong nagising na po kami mga kapatid, okay na po. Tapos the next, ano naman po mga kapatid, third day po, then po kami nanlumo mga kapatid dahil po gawa po nung exam. Sobrang hirap po nung day 3. Yan pa po yung engineering lang po mismo, hindi po siya major. Engineering lang po, mga diffcal, integral. Sobrang hirap po mga kapatid. Talaga po, nung day 1 at day 2, ang dami po agad nag-uuwian dahil tapos na nung day 3 po, patagalan po mga kapatid sa upuan po kasi po sobrang hirap po nung exam. So yun pong, yung hope ko po from day 1 to day 2, nung day 3 po mga kapatid, nanlumo na po ako. Pero kada sagot ko po mga kapatid, sabi ko, Lord, sana please, ito yung tamang sagot. Lord, sana please, kung kumikinang man to, ito po yung tamang sagot. Yan po lang yung prayer ko mga kapatid, paulit-ulit. Tapos po nun mga kapatid, alam niyo po, ng buong day 1, day 2, day 3, ang dami pong prepare ng nanay ko na pagkain po mga kapatid. Dami niya pong mga isang balot po na tinapay, yung mga choconuts ko, yung pong mga growers ko. Pero alam niyo mga kapatid, nauwi ko pa rin po siya dahil po, yung day 1, day 2, day 3 po, hindi po kami nagla-lunch mga kapatid. Wala po kaming baon na kanin, wala po kaming baon po na kung ano man. Tapos yung binabaon ko pong tinapay, hindi ko po nagagalaw kasi nga po mga kapatid, sobrang, kumbaga wala na pong time habang nagsasagot. So, sabi ko, ang lambot-but, sabi ko po, buti natiis ko yun na ang kain lang po namin lagi ay pagka-uwi na. So, ang kain lang po ng unang meal po namin palagi, mga 5 p.m., 6 p.m., ganun po mga kapatid yung naging routine namin from day 1
to day 3. Eh, ang sabi po mga kapatid, supposedly po talaga, uuwi po ako ng Sabado ng umaga. Ngayon po, sabi po ng proctor, sabi nila, o mag-antay kayo kasi pagkatapos ng day 3, i-announce na agad. Kasi po mga kapatid, pa computer po kami, madali na po, hindi na po pen and paper na matagal po ang resulta na 1 month po. So sabi ko kahit gagabihin ako, pinilit ko po talagang makauwi kahit po mga 11 PM na po ata ako nakauwi mga kapatid, haba po ng pila sa Pasay. Pinilit ko po kasi nga po gusto ko po na kapag nag-announcement po, kasama ko po ang mga pamilya ko, ganyan mga kapatid. So, hindi naman po natuloy. Sabi po nila ay Monday daw po. Ngayon po mga kapatid, nung Monday na po, di maaga po akong nagising. Kasi mga kapatid, at is po ang pakiramdam niyo nun eh. Hindi po kayo mapakali hanggat wala pong resulta. After po nun mga kapatid, yun na po mga kapatid na nun pong nanonood lang po ako muna mga kapatid. Sabi po ng mga alas 5 daw po. Maya-maya po, tumakbo po sa akin ng mga pinsan ko. Pupunta po sa amin, sabi niya, ate, nakita namin ang pangalan mo. Sabi ko, saan na nakita? Sabi daw po, nakapasa daw po ako. Sabi ko, hindi ako naniniwala kasi kanina pa ako nakabantay, wala pa naman. Tapos pagkita ko po mga kapatid, talaga pong ang buti po ng Panginoon. Sabi ko nga, Lord, sabi ko yung nagdaang araw na yun, hindi ko alam kung anong ginawa ko doon, kung anong nangyari. Pero sabi ko nga, tanging ang Panginoon lang po ang nakakaalam po ng lahat ng bagay. Alam niyo mga kapatid, na meron po doon na marami pong mga nandoon na mga kabatch po namin na nauna pong graduate sa akin last year pa po. Pero hanggang ngayon po, hindi pa po sila nakakapasa. Meron din po mga kapatid na nag-review center po mula po November pa nag-review. Face-to-face po yan sa Maynila pero hindi rin po nakapasa. Sabi ko, ako Lord, sabi ko ilang months lang yung review ko. Tapos kumbaga yung weekends ko nakalaan pa po sa ministry at saka po kung ano man po mga gawain sa Lord. Sabi ko talaga pong sabi ko wala po akong kumbaga yun pong mga nangyari ay hindi po talaga ako. Ang Panginoon po ang lahat po ng bagay na yun mga kapatid. Kaya po yun pong journey ko po ng board exam hanggang ngayon po hindi pa rin po ako makapaniwala na talaga pong yun pong prayer ko lang po siya ng ilang taon na pero ngayon sinagot na po ng Panginoon ang panalangin ko. Kaya po, ang advice ko po mga kapatid sa lahat po talaga po na nag-aaral, talaga pong Matthew 6:33 lang po sa lahat po ng pagkakataon at palagi po mga kapatid na wag po nating pagsawaan na dumalo po sa gawain po ng ating pong Panginoon. Sa Panginoon po ang pinakamataas na kapurihan. Hallelujah. Yan. So, hindi pala ako pwede sa engineering talaga mga kapatid. Kasi pala sa engineering, hindi pala nakain. So, buti na lang sa psychology mga kapatid, hindi ganon. Ewan ko lang pag ako nag-board exam. Pero knowing me, kahit anong mangyari, kakain talaga ako mga kapatid. Pero gaya nga po ng lagi nating sinasabi, ang tagumpay po ng isa ay tagumpay po ng lahat. So, congratulations, Sister Chelo. Tunay na nagkakatotoo na po ang prophesy po sa Akbalayan. Soon enough, mga kapatid, mapupuno po ito ng mga professionals, mga kapatid, sa tulong po ng atin pong Panginoon. And it is a testimony that delays are definitely not denial, mga kapatid. Hindi po iyan ang katapusan ng atin pong mga pangarap. Kaya naman, kung gusto po talaga natin ng pagpapala ng atin pong Panginoon, sasamahan po natin ng gawa. At sa mga oras po na ito, tayo pong lahat ay tatayo at magbibigay po tayo ng atin pong mga offering para po sa ating Panginoon. At napakabuti ng ating Diyos, hindi siya Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, ang lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti
call on Sister Erlene para po manalangin. Praise the Lord. Ating pong ituon ang ating pong kamay sa ating pong offering. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinapasalamatan ka namin. Hallelujah. Salamat po sa buhay at kalakasan. Patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat po sa patuloy na pag-iingat at gabay. Sa iyo pong patuloy na provisyon at katapatan sa aming pong mga buhay. Hallelujah. Hinihiling po namin sa gabing ito ay basbasan mo po't pagpalain, pakalinisin ang offering. Hallelujah. Salamat po sa pribilehiyo na makapagbigay sa iyong gawain. Nawa, O Diyos, ay gamitin mo ito para po lalo pong lumago ang prayer meeting. Hallelujah. Sa iyo po ang papuri at pagsambat pa sa salamat. In Jesus' name. Amen. Ayan. So, malayo na po tayong makaupo mga kapatid. Pahabol na announcement po para daw po sa lahat ng Department Treasurer or Ay remit day na po natin sa Sunday. So, pakiayos na po ng atin pong mga columnar, pakiayos na po ng atin pong mga finances para po sa atin pong report. And at this moment, mga kapatid, ay dako na po tayo sa atin pong Bible Trivia. Hindi na po ako magtatanong ng kung sino ang nag-Bible Trivia last week dahil wala po tayong prayer meeting, mga kapatid. And knowing you, may mga short-term memory na po tayo, kaya baka hindi na rin po natin tanda kung sino po ang nag-trivia last week. So ngayon ay ihanda na lang po natin ang atin pong mga sarili, ang atin pong mga pakikinig upang pakinggan po ang trivia master para po sa gabing ito. Tawagin po natin si Brother Wilson para po sa panibagong Bible Trivia. Parang mas pwede pang Master Sardines. Okay. Ang nag-trivia nung last week, Sister Cherry. Diba? Yung kauna-unahang umiyak, si Hagar. Parang yun, no? Di- Kauna-unahang umiyak sa Bible. Ngayon naman po, mga kapatid, medyo nahirapan ako din sa trivia ko, mga kapatid. Kasi po, hindi ko masyado ma-English. Kaya humingi po ng tulong, mga kapatid. Ang akin pong trivia ay, did you know which tribe used sling or sling stone so accurately that they would not miss even a single hair? Yan. Sino daw yung tribo na kapag gumagamit ng tirador ay hindi po sumasablay kahit sa hibla ng buhok? Alam natin kung sinong gumamit ng tirador, mga kapatid. Si David. Yan, diba? Ay sino po kaya yung tribo? May nakakaalam po ba? Ulitin ko po. Kaninong tribo na gumamit ng sling or sling stone o yung tirador na napakatuwid nila at hindi nila pumapalya o hindi sila pumapalya kahit nasa isang hibla ng buhok. Kahit yung hibla daw ng buhok, kaya nilang tamaan sa pagtira nila ng tirador. Kasi 'di ba ang tirador sa atin papaganyan yung letter Y. Yung sling na ginamit ni ni David, yung pa sling shot na inikot. Okay, wala pong nakakaalam. Ay. Ang Levi, sila sa mga gawain sa Panginoon. Diba? Okay. Sa Judges 20 verse 15 and 16. Yan. Tingnan natin. And the children of Benjamin, sa Tagalog, at ang mga anak ni Benjamin ay binilang ng araw na yaon sa mga bayan na 26,000 lalaki na umahawak ng tabak, bukod pa ang tumataan sa gaba na binilang na 700 piling lalaki. 16. Sa kabuuan ng bayang ito ay may 700 piling lalaki na kaliwete na bawat isa ay nakakapagpahilagpos ng pagpapatama ng bato sa isang buhok at hindi sumasala. Noong una, ang alam ko, mga kapatid, Judas tribe. Kasi si David ay from Judas tribe. Ano po? Ay sa Benjamin pala nanggaling yung matutuwid sa pagtira ng tirador. One more verse, mga kapatid, ay 2 Chronicle 12 verse 2.
First Chronicle, sorry. First Chronicle 12:2. Sila'y nasasakbatan ng mga busog at kanilang ginagamit kapwa kanang kamay at kaliwa sa pagpapahilagpos ng mga bato at sa mga pagpapahilagpos ng mga pana mula sa busog. Sila'y mga kapatid ni Saul sa Benjamin. Hindi lang pala sila matuwid sa sling, matuwid din sila sa archer, mga kapatid, o sa archery, sa pana. Kaya yung prophecy yung basbas ni Jacob sa chapter 49, mga kapatid, ng Genesis, binasbasan siya, sabi, ikaw ay parang lobong mang-aagaw, mga kapatid. Dahil sa isa pang verse, mga kapatid, pero hindi ko na sinama diyan sa First Chronicle chapter 8 verse 10, yung sinasabi doon na yung mga matatapang na mandirigma, yung anak ni Ulam na matatapang na mandirigma, at sila po ay galing sa tribo ng Benjamin. Kaya pala, kung ating mga kapatid, yung kanila pong paninindigan, mga kapatid, di ba, nung nagkaroon po ng division ng Southern Kingdom at Northern Kingdom, ang Judas tribe at saka Benjamin tribe ay magkasama po sila na nanindigan doon. Kaya ang Panginoon, doon po lumabas sa Judas tribe dahil si Judah, mga kapatid, siya po yung nag-sacrifice nung iniwan si Benjamin doon sa panahon po ni Joseph, na sabi, ako na lang ang may iwan, hayaan mo nang umalis ang aking kapatid na yan. Kumbaga, inaako na niya yung pagkakamali, mga kapatid. At dyan, noon nga na mga kapatid, na sinasabing ang matuwid sa sling ay Judas tribe. Ngayong nabasa ko, mga kapatid, ay hindi ko lang alam bakit si David ay mahusay din dyan. Hindi ko lang alam kung bakit mahusay siya dyan. Pero si David, bago siya naging hari, may pinatay na siyang lobo, may pinatay na siyang oso. Ibig sabihin, mandirigma din si David, may kakayanan din siyang makipaglaban, pero hindi lamang yung tirador ang alam niya. Pero din mga kapatid, yun nga ang sasabihin ko, hindi ko alam kung bakit si David ay may alam din dyan. Siguro dahil mga pinsan nila. Maaaring kasi nga mga pinsan siya, at close in relationship, mga kapatid, sila, baka pero wala po akong nabasa sa Biblia. Maaari lamang dahil yun po yung kanila pong relationship, magpinsan sila, o yung Judah at saka Benjamin, magkapatid, yung mga anak nila, magpipinsan. Yun lang po. God bless you. So, salamat sa bagong kaalaman, Brother Wilson. Siguro, mga kapatid, kung sa panahon natin ngayon, sila yung mga sniper. So naalala ko, may pinanood kami, mga kapatid, hangang-hanga kami dun sa sniper. Kasi hindi talaga siya pumapalya. So what more pa kung gagawing movie ito na ultimong buhok, mga kapatid, kakatakot. Siguro yung mga kalbo ligtas. Mga kapatid? Hindi, biro lang po. So, and also, dahil nga mga kapatid, last Friday na ay magsasaulo na po tayo ng atin pong memory verse. Yan, so sana mga kapatid ay saulo na po natin under po ng theme na United in Christ. So tayo pong lahat ay together in Christ pala, mga kapatid. So tayo pong lahat, mga kapatid, ay tatayo at i-welcome na po natin ang exhorter po natin para po sa gabing ito, mga kapatid. At alam ko na handang-handa na rin po siya to exhort the Word of God. Talaga namang napaka-fresh, mga kapatid, ng exhorter natin sa kanyang magandang braid. Kaya naman, sabihin po nating lahat, God bless you, Sister Roanne. Praise the name of the Lord, mga kapatid. Minsan pa, isang mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. And without further ado, hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan pa natin siyang purihin. Hallelujah, hallelujah. Tunay na iba po ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. At bagamat iba-iba, pero isa lang po ang masasabi natin, everything, mga kapatid, na nangyayari ay dahil po sa kabutihan ng atin pong Panginoon. And kung meron po kayong mga Bible, mga kapatid, and i-display din po, ang atin pong verse po, ang atin pong main verse po ngayon ay matatagpuan po in Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. Ang sabi po dito, therefore, the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. In Tagalog po, ito po ay pumapatungkol po from kay Apostle Paul, mga kapatid, na mamanik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. In verse 2 po, ang sabi po dito,
ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na mangagbatahan kayo sa pag-ibig. In verse 3 po, ang sabi po dito, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. So, ang monthly verse po natin mga kapatid ay very essential mga kapatid. Talagang sumasagot po siya sa pangangailangan po natin which is together in Christ mga kapatid. And pahintulutan niyo po akong mangaral sa title po na nagsasabing Called to Walk with Unity. So, minsan pa po nating purihin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, O Diyos. Minsan ka pa patuloy ka naming pinupuri, tinataas, dinadakila. Hallelujah, salamat sa kabutihan, pagpapala at pag-asa, Panginoon, na ipinibigay mo at pinagkakaloob sa bawat isa. Sa gabi pong ito'y ikaw siyang mangusap sa puso't isipan ng bawat isa, O Diyos, ang iyong salita, iyo pong ipangaral. Hallelujah, ng maluwalhati ang mga bagay na dapat naming maintindihan, maunawaan ay tanggapin namin ng may pagpapakumbaba, tanggapin namin ng may pag-ibig at hindi ito maging kabigatan sa amin pong paglago sa aming relasyon sa iyo. Tinataas ka namin at ngayon pa lamang ay angkinin na namin ang katagumpayan ng iyo pong gawain. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. Pansamantala po tayo makakaupo mga kapatid. So again po, called to walk with unity. In wikang Tagalog po mga kapatid, ito po ay tinawag upang lumakad or mamuhay ng may pagkakaisa. So, yung pagkakaisa po mga kapatid ay we are aware naman po kapag sabi po nating pagkakaisa, hindi po isang tao lang ang pinapatungkulan mga kapatid kasi kung isang tao lang po, wala pong pagkakaisa doon mga kapatid. Kailangan binubuo po siya ng dalawa o higit pa mga kapatid. So, ibig sabihin po, ang pinag-usapan po dito, hindi po siya sa individual mga kapatid. Tayo po ito bilang kabahagi po ng mga anak po ng atin pong Panginoon. And sa atin pong paglilingkod mga kapatid, ang pagkakaisa po, hindi po siya option sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Hindi po pwedeng maglingkod po tayo sa atin pong Panginoon. Hindi po pwedeng mamuhay po tayo na optional po nating tinatrato ang pagkakaisa mga kapatid. Dahil ang sabi nga po 'di ba sa atin pong main verse na ang kailangan po natin mga kapatid hindi po yung magsakitan mga kapatid kundi magkaroon po ng pagkakaisa. At sa sanlibutan po natin ngayon 'di ba, kung mapapansin niyo mga kapatid, mas madali pong ma-recognize ang division mga kapatid kaysa po mas ma-recognize yung unity. Kasi ang division po mga kapatid, ganyan lang na magkaiba po kayo ng view sa isang bagay. Meron na po agad division mga kapatid. Lalo na po, very timely po pag political views mga kapatid. Pag magkaiba po kayo, kahit pa nasa isang pamilya kayo mga kapatid, may instances po talaga na talagang nabe-break po yung band. Yung iba po talagang nagkakawatak-watak mga kapatid dahil lang po sa differences. At ganun po yung nakokos mga kapatid ng division. Pero tayo po, bilang kaisa po tayo ng tahanan ng Panginoon, hindi po tayo tinawag para po magpalaganap ng division mga kapatid within the church. But unity po mga kapatid. Gaya po ng sabi ko, ang sinasabi po sa salita po ng Panginoon ay hindi po optional ang unity mga kapatid dahil ito po'y kabahagi na po sa atin pong paglilingkod. And mga kapatid, ang division po ay nagde-distract po sa atin sa Great Commission mga kapatid dahil kung mapapansin naman po natin 'di ba mga kapatid, kung titingnan po natin, lahat po tayo ay may kanya-kanyang uniqueness 'di ba mga kapatid? Bagamat may iba-iba pong pagtawag sa atin 'di ba mga kapatid? Kaya nga po kahit yung kakayahan po natin, magaling si sister sa pagkanta, magaling si sister sa pagtuturo, 'di ba mga kapatid? Meron po tayong differences pero hindi po siya nagde-declare na kailangan divided na tayo mga kapatid. Ang sinasabi lang po doon, kaya po may kanya-kanya po tayong biyaya or kakayahan galing po sa Panginoon dahil magkakaiba po tayo ng katawagan mga kapatid. Iba po ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Pero hindi po yung declaration na kailangan po nating maging divided. Dahil po doon po sa calling po ng Panginoon, kaakibat din po nun ay yung unity mga kapatid na makiisa po tayo, makibahagi po tayo sa mga gawain po ng atin pong Panginoon. And ang sabi po dito mga kapatid, pag-usapan pong unity, hallelujah. Ang sabi po dito, unity doesn't mean
uniformity, mga kapatid. Ang uniformity po ay, kumbaga, kailangan po may standard, mga kapatid, or kaya naman um, may shared po sila yung similarities, mga kapatid. Dahil pag uniform po, ibig sabihin ay may iisa lang pong sinusunod, meron pong similarities sa views, mga kapatid. So, ang unity daw po, hindi po kailangan palagi po tayong magkakatulad or may similarities na mga bagay-bagay, mga kapatid. Dahil kung sa panahon po natin ngayon, imposible po yun, mga kapatid. Kunwari po, ayan, si Sister Aisel po, Sister Abby, mga kapatid, magkasama po sila sa bahay, magkaiba po sila ng, kunwari po, sa paghuhugas, mga kapatid, si Sister Aisel, gusto niya po magpahinga muna bago maghugas. Si Sister Abby naman po, gusto niya pagkatapos pa lang kainin yung kanin, huhugasan na agad, mga kapatid. So, di ba, mga kapatid, hindi po requirement na maging uniform po tayo dahil ang sinasabi po sa unity, ang pinag-uusapan po doon ay kung paano po tayo magkakaisa sa kabila po ng differences po natin, mga kapatid. Kaya nga po, walk with unity, hindi po walk with similarities, mga kapatid, dahil tayo nga po ay ginawa ng Panginoon, nilikha ng Panginoon ng talagang meron po tayong kanya-kanyang uniqueness na doon po natin makikita na kung paano po kaganda, kung gaano po ka-wonderfully made po ang bawat isa, mga kapatid. So, hindi po unity doesn't always mean uniformity, mga kapatid. So, wag po tayo mako-confuse na kailangan pala magkakaisa lang tayo pag same tayo ng opinion, mga kapatid, pag same tayo ng view. So, hindi po ibig sabihin na kapag iba po yung view ni sister, ay aalisin na po agad, mga kapatid, dahil dun po nagsisimula ang division po within the church, mga kapatid. At kung na-experience nyo po yun, mga kapatid, talagang makikita po natin kung gaano po nakaka-distract ang division, mga kapatid, dahil hindi naman po yon ang dinisenyo po ng Panginoon na maging center po ng paglilingkod po natin, kundi yung unity po, dahil doon po tayo lumalakas. Hallelujah. And ang sabi po dito, mga kapatid, when we talk about unity, kailangan din po natin yung humility, mga kapatid, yung kapakumbabaan, yung pagiging humble, yung pagiging forgiving po natin, dahil even God nga, di ba, mga kapatid, siya po ay nagpakita ng humility at hindi po yun matatawaran, mga kapatid. So, kung mayroon man po sa atin, kung sa sarili natin, mga kapatid, may parte pa po ng buhay natin na parang nagmamataas tayo, mga kapatid, or meron pong instances na feeling natin sobrang taas natin sa ibang tao, mga kapatid, we should ilapit po natin yun sa atin pong Panginoon dahil hindi po siya makakatulong sa atin pong paglago. And yung ganun pong attitude, mga kapatid, let us always give it to God, mga kapatid. Ilapit po natin, hayaan po natin na ang Diyos po ang magbaba sa atin, mga kapatid, na hindi po kasi tayo makakapagpatuloy, mga kapatid, kung palagi pong mapagmataas ang atin pong isip, ang atin pong puso. And ang sabi nga po sa salita ng Panginoon, na huwag po nating tingnan ang sarili natin na mas maganda, mas mabuti, yon higit pa sa iba, mga kapatid. Dahil kapag ganun po, ay madidistract po tayo, mga kapatid, and hindi po tayo makakabahagi talaga, mga kapatid, kasi kung may pride na po sa sarili natin, mahirapan na po tayong i-accept yung atin pong mga kapatid, mahihirapan po tayong i-accept yung mga opinion, yung mga views, at lalong higit po pagdating po sa mga fellowships, mga kapatid. So, it is important po na bagamat mayroon po tayong sarili pong principles, may sarili po tayong paniniwala, pero wag po yung gawin natin bilang, yes, we can be proud, mga kapatid, pero meron naman pong good way ng pagiging proud. Hindi po para maging mapagmataas po tayo sapagkat kapag naglilingkod po tayo sa Panginoon, isa sa pinakamahalagang bagay po ay yung humbleness po natin, lalong higit po sa harap ng atin pong Panginoon. Dahil gaya nga po sa testimony po ni Sister Chela, di ba, mga kapatid, na lahat po ng bagay na yon ay sa Panginoon, mga kapatid. So, kung magmamataas po tayo, ay wala naman po, mga kapatid, dahil hindi naman po sa atin nagmula ang lahat po ng mayroon tayo, mga kapatid, tanging ang biyaya at sa habag lang po ng atin pong Panginoon. And when walking with unity, mga kapatid, ang sabi po dito, ang pride daw po
ay nagde-divide and yung humility po ang nagre-restore po sa atin, which is very true mga kapatid, dahil gaya nga po ng sabi ko, ang pride po, it is destructive mga kapatid. So, napaka mainam mga kapatid na kapag nararamdaman po natin na may nabubuo na po sa sarili nating pride, ay ilapit po agad natin sa atin pong Panginoon, dahil habang lumalaki po yung pride natin mga kapatid, ay mas lalayo po tayo sa atin pong Panginoon. Lalong higit din po sa atin pong mga kapatid. So, humility is always mga kapatid, the key po para po makabahagi tayo or makibahagi po sa tahanan po at sa ubasan po ng atin pong Panginoon. Hallelujah. And sabi po dito mga kapatid in Philippians 2 verse 3, ang sabi nga po dito, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. So, hindi po talaga mga kapatid, makakatulong po sa paglago po natin na ituturing po natin ang sarili natin na higit sa iba. Dahil dun pa lang po ay meron na po tayong pride. And yung calling po natin mga kapatid is to walk with unity. Hallelujah. Hindi po para magpataasan po tayo, hindi po para magpaligsahan. Dahil sa harap po ng Panginoon, tayo po ay pantay-pantay mga kapatid. Sa harap po ng Panginoon, wala pong mas malinis, wala pong mas mabuti mga kapatid. Talagang when it comes to God, hallelujah, ay pantay-pantay po tayo mga kapatid. Hallelujah. And isa pong pinakamahalagang bagay mga kapatid ay syempre yung we pray for one another and with one another mga kapatid, dahil yung unity po ay mas lumalakas po siya at mas tumitibay kapag sa way po or paraan po ng pananalangin mga kapatid. In Acts po mga kapatid, kung titingnan po natin, grabe po yung devotion po nila sa prayer mga kapatid, na talagang yung paglalaan po nila ng prayer, ini-eliminate po nila lahat ng distractions. Meron po silang schedule na sabay-sabay mananalangin mga kapatid, and dun po talaga titibay tayo mga kapatid, lalo na po kung gusto po nating palalimin yung pagkakaisa po natin bilang kabahagi po, bilang church mga kapatid. And it is important, gaya nga po ng eto mga kapatid, yung prayer meeting po natin, napakahalagang bahagi po ng atin pong paglago, ng atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon, sapagkat sa ganito pong paraan yung pananampalataya po natin, hindi lang po siya napapalakas natin individually mga kapatid, kundi napapalakas din po natin yung pananampalataya po ng mga kapatid po natin sa atin pong Panginoon. Hallelujah. And dito po, kapag po division mga kapatid, wag nating kakalimutan, it is very destructive mga kapatid, dahil nga po, dinidistract po tayo nito, unawa po nito sa isip natin na kapag hindi po tayo, feel natin, hindi tayo bilang mga kapatid, ay alis na tayo, eliminated na tayo mga kapatid. Pero yung unity and humility mga kapatid, yun po yung key, o yun po yung tutulong sa atin para maging kaisa po tayo mga kapatid. And di ba mga kapatid, kapag may unity tayo, talagang mas malakas po talaga tayo. Dahil kapag isa lang po mga kapatid, yung strength po nun ay kapag natumba ka, kapag nagwo-worry ka, yun na yun mga kapatid. Lalo na po kung hindi pa tayo prayerful mga kapatid, pero kung meron po tayong unity, may pagkakaisa po tayo, di ba mga kapatid? Kapag ang isa'y nanghihina, meron pong magpapalakas mga kapatid. Kapag ang isa'y nagwo-worry, meron pong handang magpalakas ng loob, meron pong handang mag-share ng word of God para po mas lumakas tayo mga kapatid. At yun po yung power na nabibigay po ng unity. Hindi po para manghina tayo, kundi para mas lumakas pa po sa atin pong paglilingkod at sa relasyon po natin sa atin pong Panginoon. So, let us not forget mga kapatid that we are called to walk with unity. So, kapag pakiramdam po natin mga kapatid, lumalayo na po tayo, then wag po tayong mapagod na lumapit sa atin pong Panginoon, dahil alam naman po natin that everything ay may kasagutan mga kapatid, bagamat hindi po natin mauunawaan sa umpisa mga kapatid, but then nariyan po ang Panginoon para ipaunawa po sa atin ang mga bagay in His perfect time. Hallelujah. Andito po, ang sabi po dito mga kapatid, unity in a divided world. So, di ba,
totoo naman po mga kapatid na ang sa sanlibutan mga kapatid, marami po talagang division. And kahit po within sa atin mga kapatid, 'di ba, meron po tayong kahit po sasabihin kahit po iisa po tayo mga kapatid ng pananampalataya or paniniwala, nagkakaroon po talaga ng division mga kapatid in a way ng practice mga kapatid, in a way ng atin pong mga views mga kapatid. Pero hindi po imposible ang unity mga kapatid. Hindi po siya imposible in this world na parang lahat na lang ay divided, lahat na lang ay iba, lahat na lang ay hiwa-hiwalay mga kapatid, sapagkat sa harap po ng Panginoon ay posible po ang lahat mga kapatid. Lalo na po if we put God in the center mga kapatid, hindi po magiging imposible ang unity mga kapatid, sapagkat ang kailangan lang po natin is to have faith in God and yung humility mga kapatid. Alisin po natin yung pride and let us focus on humility, dahil kadalasan po kasi mga kapatid ay hindi na po natin nabibigyan ng attention masyado yung kapakumbabaan mga kapatid na, okay, faithful tayo mga kapatid, pero may pride naman po tayo sa atin pong puso, sa atin pong isip mga kapatid. So, hindi pa rin po siya mag-a-align mga kapatid, dahil kahit sabihin pa po natin na ang lalim ng pananampalataya natin mga kapatid, pero yung pride po natin ay ganun din mga kapatid. So, hindi pa rin po siya kalugod-lugod, hindi pa rin po siya talagang higit na magpapalalim ng atin pong pananampalataya mga kapatid, because gaya po ng sabi ko, yung pride mga kapatid is very destructive, and kung paanong yung backsliding mga kapatid, diba, hindi po siya nangyayari ng isang araw lang mga kapatid, unti-unti po. Ganon din po yung pride mga kapatid, unti-unti din po siyang nagde-distract, unti-unti din po siyang naglalayo sa atin sa tunay po nating calling mga kapatid. So, we are called to walk with unity mga kapatid. Hindi po siya impossible. It is our calling mga kapatid, na sa atin po dapat magmumula mga kapatid yung unity. Sa atin po dapat magmumula yung burden mga kapatid, na i-embrace po natin yung bawat isa, i-embrace po natin yung pagkakaiba-iba natin mga kapatid, i-embrace po natin yung uniqueness ng bawat isa, dahil doon po nagsisimula yung unity. Hindi po kailangan na magkakatulad tayo sa lahat ng bagay para lang po ma-achieve yung unity, dahil mas evident po yung unity mga kapatid kahit nagkakaintindihan pa rin po tayo, nagkakaunawaan pa rin po tayo kahit iba-iba po tayo sa iba't ibang bagay mga kapatid. So tunay po, the Word of God just want to remind us mga kapatid na kailangan po ang ay ang Panginoon mga kapatid, hindi po yung pagkakaiba natin or naghihiwa-hiwalay po sa atin, dahil ang sabi nga po sa title, we are called to walk with unity mga kapatid. So it is important na mayroon po tayong humility at yung faith po natin mga kapatid, na hindi naman po talaga imposible na magkaroon po tayo ng pagkakaisa, dahil we are together in Christ nga po mga kapatid, di ba? At ang Panginoon po ang nagbubuklod sa atin. Remember mga kapatid, ang disciples po ng atin pong Panginoon, may iba-iba po silang backgrounds, may iba-iba po silang ginagawa, may iba't iba po silang pinanggalingan, may iba't iba po silang paniniwala, at kung wala po siguro ang Panginoon mga kapatid, talagang hindi po magiging maayos, hindi po magiging maganda, hindi po magiging proper ang mga pangyayari po sa kanilang buhay, but because they know kung paano po kumilos ang Panginoon at nakilala po nilang Panginoon, di ba mga kapatid, kahit na iba-iba po sila ng background, hallelujah, pero nagkaisa po sila dahil po sa pag-ibig at kabutihan ng atin pong Panginoon. So even as mga kapatid, hallelujah, ay kaya po nating i-achieve yung ganong level ng unity mga kapatid, at alam ko po na when we are united mga kapatid, mas malakas po tayo, mas yung power natin mga kapatid, mas makapangyarihan po tayo, na kahit ano pa pong bagay, anumang pagsubok, mananatili po tayo matatag, mananatili po tayo malakas, dahil nandun po yung pagkakaisa po natin, nandoon po yung atin pong unity. So again po, when we put God in the center mga kapatid, nawawala po yung distraction. Mawawala po yung distraction natin, dahil kapag center
center nga po yung focus natin, syempre hindi po tayo madidistract mga kapatid sa iba't ibang bagay. So, when we are put in a situation mga kapatid na ang dami pong iba-iba, let us always seek po mga kapatid na magkaroon po tayo ng unity, lalo na po sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. And habang tayo po ay, habang tayo po ay naglilingkod sa atin pong Panginoon, habang tayo po ay patuloy na nakikibahagi, let us always aim mga kapatid na maging united po tayo as one, united in Christ mga kapatid, dahil napakabigat po na may division po within the church mga kapatid, na napakabigat po kapag may isa man lang mga kapatid sa atin na nafe-feel po nila ay hindi po sila kabahagi or hindi po sila acceptable mga kapatid. So habang tayo po na nakakaalam, na alam po natin, naturuan po tayo, dapat sa atin po magmumula palagi mga kapatid. Dapat tayo po yung unang-unang mag-embrace po sa kanila. Ano man ba yung mga kapatid, yung kakamustahin po natin and ipapa-feel po natin mga kapatid na wala pong outcast sa mga anak po ng Diyos mga kapatid. Wala pong iwan mga kapatid, wala pong outcast. Hallelujah. Dahil gaya nga po ng sabi ko, tayo po'y pantay-pantay sa harapan po ng atin pong Panginoon. So let's always mga kapatid na panghawakan po natin yung calling ng ating pong Panginoon na mayroon pong pagkakaisa. Dahil we are indeed called with unity mga kapatid. Hindi po tayo para magpalaganap ng pagkakabahabahagi mga kapatid. Dahil at the end of the day, iba pa rin po mga kapatid pag mayroon po tayong pagkakaisa. Iba pa rin po kapag may mga kapatid po tayo na talagang kahit iba po yung kanilang paniniwala, kahit iba po yung view nila, ay nauunawaan pa rin po kung ano po yung pinangahawakan natin. And in this world na puro po division mga kapatid, naway bilang church po mga kapatid ay makita po natin na importante po yung pag-ibig natin sa bawat isa mga kapatid. Huwag po natin yung kakalimutan, humility, love, and care mga kapatid sa bawat isa. Yun po yung kailangan mga kapatid. Hindi po siya option, but a requirement mga kapatid. Yun po ay hindi optional, but it's part of our calling mga kapatid, dahil hindi po natin magagawa or hindi po natin matutugunan ang pagtawag ng Panginoon kung wala po yung unity, kung wala po yung pag-ibig, kung wala po yung kapakumbabaan. Hallelujah. So, once again mga kapatid, palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Let's always aim mga kapatid na yung unity po ay wag pong mawala habang patuloy po tayong naglilingkod sa atin pong Panginoon. To God be all the glory po. Yan. So, God bless you, Sister Roan. So, mga kapatid, the beauty of Christianity lies on its fellowship. And of course, hindi po mabubuo ang fellowship, hindi po magkakaroon ng word na Christianity kung mag-isa ka lang, mga kapatid. So, ang church, kailangan po talaga niyan, congregation, kailangan po talaga dyan more than one. So, ang isang pinaka-highlight po na exhortation natin is that pride kills the unity, mga kapatid. So, sa gabing ito ay manalangin po tayo sa atin pong Panginoon na ilinis po niya or linisin po niya yung atin pong mga attention and intention para po maalis yung pride and ma-remain po yung humble. Sapagkat tunay na ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, hindi lang naman, bagamat mahalaga po yung personal devotion, personal intimacy kasama ang atin pong Panginoon, pero yung involvement po natin sa church, involvement po natin sa fellowship ay isa rin po sa pinakamahalagang factor ng pagiging isang mabuting Kristiyano sa harap ng atin pong Panginoon. So sa mga oras na to, mga kapatid, malaya po tayong manalangin ng atin pong mga prayer requests sa atin pong Panginoon, and ganun din po sa atin pong mga kapatid na kasalukuyang nakasubaybay sa atin pong live streaming. Malaya na rin po kayong makahanap ng lugar kung saan makakapanalangin po kayo ng taimtim sa atin pong Panginoon. So God bless us all po.